ikatlong linggo ng Mayo ay idineklara bilang National AIDS Vaccine Awareness Day sa Estados Unidos, ngunit sa Pilipinas, ang buwan ng Disyembre ay idineklara bilang AIDS Awareness Month. Ayon sa inihayag ni Dr. Roel Bobisong, siyang Medical Officer for ng Department of Health Region 1, na batay sa kanilang datos, nasimula 108 kaso ng HIV. Noong January hanggang February taong kasalukuyan naman ay nadagdagan ito ng 131 na bilang. Gayunpaman, ang mga aktibidad at kampanya para sa HIV awareness ay sinasagawa sa buong taon, hindi lamang sa ikatlong linggo ng Mayo. Ang mga organisasyon at ahensya ng gobyerno ay nagsasagawa ng mga programa at aktibidad upang lalo pang mapataas ang kamalayan ng publiko, tulad ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa pag-iwas, pagtuklas at paggamot. Ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay isang kondisyon na sanhi naman ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito ay isang advanced na yugto na infeksyon sa HIV kung saan ang immune system ng katawan ay lubhang napinsala at hindi na kayang labanan ang mga infeksyon at sakit. Every third Sunday po ng May, ino-observe po natin yung International AIDS Candlelight Memorial. So ito po ay isang international initiative para po bigyan ng pag-alala ang mga buhay po na nawala dahil po sa HIV at AIDS. At isa na rin pong pagkakataon upang i-honor yung buhay ng mga tao pong naglaan ng time para po sa sakit na ito. Dito po sa ating region, mula po 1984 hanggang present po, meron na po tayong naitala na 4,108 na kaso po ng HIV. Noong January to February 2025, nadagdagan po ito ng 131 na kaso po dito sa ating region. Nagtatanong tungkol dito. So unahin po natin yung HIV. Ito po ay acronym, ang ibig sabihin ay Human Immunodeficiency Virus. So ito po ay isang klase ng virus na kapag kayo po ay na-infect nito, kinakalaban o pinapatay po niya yung mga cells na nagbibigay po sa inyo ng immunity. Ngayon po, kapag ang infection na ito, yung HIV infection, ay nanatiling untreatable o hindi po ginagamot, maaari na pong maging AIDS ito po. So, ang AIDS ay isa pa pong acronym. Ang tawag po dito ay Acquired Immune Deficiency Syndrome. So, dahil ito po ay syndrome, kasama po dito yung napakaraming mga infectious na sakit at mga cancer po na maaaring makuha ng taong may HIV infection dahil sobrang baba na po ng kanyang immunity. Ang unang sintomas po medyo mahirap na i-distinguish na ito ay dulot ng HIV infection kasi yung mga unang sintomas po na maaaring maramdaman ng pasyente natin ay katulad po ng ibang infectious na sakit. So, bilang po dito yung fever, yung lagnat, headache, mga rashes po at mga sore throat. Pero ang sinasabi po natin, kung paulit-ulit po ito, kung recurrent po yung infection, ibig sabihin gagaling po kayo, tapos mauulit, magkaka-fever kayo ulit, magkakaubo, magkaka-rashes, mukhang bumababa po yung immune system. At kapag kayo po, alam nyo naman po sa sarili ninyo, may history kayo ng unprotected sex or may history po kayo ng medyo hindi, hindi ligtas na pagtatalik, mukhang pwede na po kayong magsuspetsa na kayo po ay merong HIV infection. At ang makakapag-confirm lamang po nito ay HIV testing. So yan lang po yung makakapagsabi ng inyo pong status. Libre po ang inyo pong HIV testing. So ang mga social hygiene clinic po, nakikita po yan sa mga rural health unit po, sa iba't ibang parte po ng Region 1. Pwede rin po kayong pumunta sa mga treatment hubs po natin para makakuha po ng libreng HIV testing. 5 po, ang ating pong, 6 na po pala ang ating pong treatment hubs dito po sa region. Sa Ilocos Norte, pwede po silang pumunta sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Sa Ilocos Sur, nandyan po ang Ilocos Sur Provincial Hospital. At pwede rin po sa Lakas Sandilen, hospital. Dito po sa La Union, pwede po tayo sa may Ilocos Training and Regional Medical Center at Lorma Medical Center po. At sa Pangasinan, maaari po tayong pumunta sa Region 1 Medical Center. So wag po kayong mag-alala, ang screening po para sa HIV ay confidential.
So wala pong ibang makakaalam no, na kayo po ay nagpa-screen, kundi kayo lamang at yung mag-screen sa inyo. Para sa programang Bombo, Hanay Big Time, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network, Country Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!